Alas 6:08 na mga kapatid. Katatapos lang natin na maghandog. Kakaiba mga kapatid itong ano na ito. Paniniwala na ito mga kapatid. Kung ano yung nakasulat talagang yun ang ginagawa namin. Yung ika-6 na araw. Paghahanda yun mga kapatid. Paghahanda. Ibig sabihin yung ika-6 na araw, yung ano yun Biyernes. Dahil Biyernes nga ngayon, kaya ginagawa natin paghahanda. Alam niyo mga kapatid, yung paghahanda, yun yung yun yung sinasabi sa banal na kasulatan na paghahandog. Kaya may ikon kami, may paliligo, dahil hindi pwedeng hindi pwedeng maka-attend ka sa paghahandog kung ikaw ay hindi naligo. At yung ipapaligo natin, meron yung kasamang tubig ng buhay. Sabi sa English sabi nila holy water sa English. At yun yung tunay na holy water, mga kapatid, dahil yun ay inihandog sa ating Ama. Ihahandog yun tuwing ganitong Biyernes ng hapon. Yun yung oras ng paghahandog. At yun ang, mga kapatid, yung huling Biyernes sa loob ng isang buwan. Yung last na Biyernes ng buwan, ayun. Yun yung tubig na aprobado na nagiging banal na tubig o holy water, mga kapatid. Hindi yung katulad ng mga sinasabi nilang mga holy water, mga winiwisik na gano'n. Pag hindi wala sa tamang proseso, paraan yung pagkagawa. Walang basbasang nun, mga kapatid. Wala yun. Tanungin ninyo kung paano ginagawa nila yung mga nagsasabing meron din silang holy water, yung mga banal na langis sila. Tanong nyo sa kanila kung kaya nilang ipaliwanag kung paano nila ginagawa yun. Kung yung bang paggagawa nila ay ayon sa ipinag-uutos sa banal na kasulatan, mga kapatid. Dahil lahat ng ating gagawin sana, ginagawa dito sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Kailangan ipinag-uutos yan ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Sabi nga niya, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa man. Kailangan lahat nakasulat. At yun ang ating pinagsisikapang gawin na ating ngang ginagawa, mga kapatid. Simula pa nung 2017 hanggang ngayon. Dire-diretso yan, walang palya, mga kapatid. At napakarami pa na dapat niyong malaman patungkol sa buong kautusan, mga kapatid. Hindi lang yung 10 utos nasa Exodo 20 at nandun sa Deuteronomio 5. Hindi lang yung 10 utos. Napakarami, mga kapatid. Yung mga batas ng ating Panginoong Diyos nasa Levitico. Doon mo malalaman ang lahat ng mga iba't ibang ipinagbabawal. Dahil nandun yung mga batas ng ating Panginoon Diyos. Pag sinabing batas, may mga ipinagbabawal. May mga patakaran na dapat nating sundin. Kagaya dito sa lupa, di ba? May batas ang tao. Di ba? Na dapat ning sundin ng mga mamamayan. Di ba? Dapat sundin. Pag hindi mo sinunod yun, pag lumamag ka doon, at may nagreklamo, binabag mo yung batas ng tao, ay sigurado, makukulong ka pag may nagreklamo. Pero sa ating Ama, mga kapatid, pag linabag mo ang utos ng ating Ama, kahit walang magreklamo,
mapaparusahan ka. Yun yung pinagkaiba ng batas ng tao at ang batas ng ating Panginoon Diyos. Dito sa batas, dito sa lupa, inuulit ko mga kapatid, pag may nagreklamo na yung ginagawa mo'y labag sa batas, yari ka. Pero kahit labag sa batas na yung ginagawa mo at walang nagreklamo, ay libre ka lang. Hanggat walang nagreklamo, tuloy lang ang ligaya mo sa paggawa ng masama. Kaya tingnan nyo yung mga pagnanakaw na yan sa kabanang bayan. Nung walang nagre-reklamo, tuloy-tuloy lang, di ba ka? O nung mayroon na magreklamo, o di yari sila, kanya-kanyang tago, kanya-kanyang abroad, di ba? Nung may magreklamo. Pero ulit ko na naman, sa batas ng ating Panginoong Diyos, magreklamo ka o hindi, talagang susundan ka ng parusa ng ating Ama. Ganon katindi ang ating Ama sa langit, mga kapatid. Ilang mga kapatid, sana mayroon kayong natutunan sa mga ibinahagi ko sa inyo sa hapong ito, sa huling araw ng buwan ng July. Pitsa 31 na tayo at hapon na mga kapatid. Araw tayo ng Biyernes. Salamat sa inyong panunood mga kapatid at pakikinig.